Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Addie. So for today's video, pag-usapan natin ang e-travel scam. Panoorin mo ito kabayan para hindi ka mabiktima, hindi ka maperahan ng mga scammer na ito sa e-travel. Details coming well. If you are a foreign national watching this video, we actually have an English version of this. I am going to leave the link in the description box for your reference. So muli na namang nagbabala ang Bureau of Immigration sa mga e-travel scammers. So alam ko, madami-dami din ang mga nabiktima ng e-travel scam. Kasi ito yung nag-o-offer sila ng QR code online pero may babayaran kayo. Ang e-travel QR code, dapat wala po yung bayad. At yung website talaga ng e-travel is etravel.gov.ph. Wala na pong iba kasi 100% libre po ito. Ang dami nating kabayang na biktima, may iilan na nagbabayad ng $65, may iba naman nagbayad ng $115. Wala po dapat babayaran yun kasi dapat libre ito. Ang e-travel ay isang entry requirements ng mga biyahero pauwi ng Pilipinas. So, kailangan magrehistro kayo within 3 days. May 3 araw kayong pwede magrehistro. Hindi kailangan na 3 araw talaga. Pwede naman 2 days bago kayo umalis. Pwede naman sa araw mismo ng inyong pag-alis kayo mag-register. Kung wala naman kayong kakayahan na magrehistro sa e-travel, lalo-lalo na sa ating mga nanay at tatay dyan, na gustong magbakasyon sa Pilipinas, yung mga hindi talaga masyado sa technology, pwede naman kayo magpatulong sa inyong mga kapatid, kapamilya, kapuso ba dyan, na maaaring i-guide kayo sa inyong pagrehistro sa e-travel para maka-generate kayo ng QR code. Ang QR code naman, pwede po yung i-print at pwede namang i-save sa inyong mga smartphone. Lately, ang dami kong na-receive na comment. Meron din akong mga nare-receive na messages sa aming Facebook page na nag-register ng e-travel pero hindi naman chinek. Na-discuss na po natin ito sa isa sa mga video na na-upload ko dito sa channel namin. Na kapag hindi chinek yung QR code ninyo during check-in para makakuha ng boarding pass or kung pagdating nyo ng Pilipinas, hindi na chinecheck yun ng Bureau of Immigration or ng isang immigration officer. Kasi po, once na-scan nila yung mga pasaporte ninyo, kasi nakikita nyo naman na siniscan ng mga airline staff yung mga pasaporte ninyo, nakikita na kasi yan nila sa system nila na nakapagrehistro ka na. Ginawa po yun ng DICT para mas maging madali yung inyong pag-check-in or yung inyong process papuntang Pilipinas. Kasi dati, iisa-isahin talaga yung mga pasahero na mag-check ng QR code, kung naka-print or kung nasa phone, kailangan talaga ipakita. Pero ngayon, minsan-minsan na lang. Kadalasan, hindi na talaga nila chine-check kasi nga nakikita na nila sa system. Meron naman mga random checking na nagtatanong pa rin kasi may mga iilan-ilan pa rin na nagko-comment sa mga video natin na chinek daw yung e-travel QR code nila upon check-in. So, kung isa kayo doon sa mga naka-experience na chinek yung e-travel QR code ninyo, pwede nyo pong i-share kung anong airline po yon or nung pagdating niyo sa Pilipinas, kung during immigration process ba, tinanong kayo ng immigration officer kung may QR code kayo for e-travel, pa-comment po sa video ito para mabigyan natin ng heads up ang ating mga kababayan na pauwi ng Pilipinas. Pero, required pa rin ito. Hahanapin man or hindi hahanapin, parte pa rin ito ng protocol sa pag-uwi ng Pilipinas. Kasi po, ang e-travel, ito na po yung kapalit nung papel. Tandaan nyo, kapag umuwi kayo ng Pilipinas dati, kapag malapit na kayong dumating sa airport, kung for example, yung lapag ninyo sa Manila, pag parang 1 oras na lang lalapag na, nagde-distribute na yung mga airline staff ng mga form, arrival form, Bureau of Customs form, mga ganon. Ang e-travel, yun po yung arrival form dati na papel. Ang e-travel po yung pumalit ng arrival form dati.
Ang kagandahan sa e-travel is pwede mo siyang gawin bago ka umalis. 3 araw bago ka umalis. Pwede mo na siyang gawin. Pwede ka nang magrehistro sa e-travel. At saka ang e-travel ngayon, hindi na komplikado. Hindi gaya noon, kasagsagan ng pandemic. Ang dami mong i-upload, hinihingi yung anong vaccine mo, kailan yung first dose, kailan yung second dose. Ang daming tinatanong. Ngayon, wala na po yun. Any COVID-19 related na mga question, tinanggal na po yun sa e-travel. Mas binadali talaga ang pagrehistro sa e-travel. Wala nga 5 minutes, tapos ka na. So, napaka-simple, napaka-basic na lang yung tinatanong nila. Ang e-travel ay required sa mga pasaherong pauwi ng Pilipinas. Kung ikaw ay foreign passport man or Philippine passport, kailangan talaga magrehistro sa e-travel kung pauwi ng Pilipinas. Kung ikaw naman ay palabas ng Pilipinas, ito lang po ay required sa mga Philippine passport holder. Kung ikaw ay foreign passport holder, hindi mo na kailangang magrehistro sa e-travel. Sa mga Philippine passport holder lang po. So, sana klaro tayo doon kasi may nakita akong comment sa isang video na ang e-travel daw ay para lang sa mga Filipino. Totoo naman yon. Pero, sa mga Filipino na may Philippine passport, kasi may mga Filipino na walang Philippine passport, for example, dual citizen. Ang dual citizen, pwedeng foreign passport lang at saka yung dual citizenship paperwork niya. So, ang e-travel required sa lahat kapag pauwi ng Pilipinas. So, klaro po tayo doon. At kapag palabas, alam ko paulit-ulit tayo, pero paulit-ulit din yung mga tanong sa comment section natin. So, kailangan siguraduhin na naintindihan po natin lahat. Kapag palabas, yung mga Philippine passport holder lang po. So, sana tandaan natin, ang e-travel is 100% free. Libre po yon, walang bayad. Doon lang po magrehistro sa etravel.gov.ph. I-check nyo po ang description box ng videong ito kasi andun yung mga link na kakailanganin ninyo sa inyong pag-uwi sa Pilipinas. Andun po yun, nilagay ko po doon lahat. Ang declaration, andun, e-travel, andun. Yung mga legit website na pupuntahan nyo na gagamitin nyo kapag kayo ay uuwi ng Pilipinas. So, sana klaro na po tayo lahat doon. So, ito po ang ating latest updates. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at tiwala sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-message sa amin, sa aming Facebook page, The Eton Squad, or Instagram page, The Eton Squad Official, or mag-comment po kayo dito sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. So muli kabayan, maraming salamat at magkita-kita po tayo sa ating susunod na update. Mag-ingat po tayong lahat. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.